Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 12 and for today we'll be talking about JSON and for in loop right after this intro. So guys, eto ang magiging tutorial flow natin for today. Follow up lang to ng konti dun sa last episode natin na JSON. Masyado na kasing mahaba yon. So I've decided to cut it in 2 videos. So maigsi lang tong video na to. So we'll be talking about JSON and for in loop. And then yung object.keys method. And then lastly, we will have our tutorial challenge. Okay, so without further ado, let's begin. So let's start with, of course, yung JSON and for in loop. So remember, kung napanood nyo yung for loop natin na video, sinabi ko na yung for in loop, we can use it to iterate over a JSON. So para mabasa natin lahat tong nasa loob ng JSON. Since ang for in loop, ang i-return niya is yung kada key ng ating JSON na data. So for example, etong person natin, makikita natin yung example dito. We have person and then sa loob niyan, meron tayong key na first name, last name, and age. Ngayon, pagka ginamit natin yung for in loop, makikita niyo dito, let k in person. So etong k na to is just a variable. So you can use anything you like. So k is just for key para alam ko na key yan. And then in person, ibig sabihin lang yan, dun sa loob ng person natin, lahat ng key kukunin natin. So pagka kinonsole.log natin yung key, it means na i-console.log niya isa-isa yung first name, and then yung last name, and then yung age. So yung pinaka key lang, okay? Hindi pa yung value, yung key pa lang. So kaya ngayon, itry natin tong for in loop na to dun sa Visual Studio Code natin para mas maintindihan natin. Let's go! Okay guys, so we're here on our Visual Studio Code. So same setup lang ulit. Meron tayong HTML and then connect yung ating external JavaScript dito, which is etong nasa baba na to. And then on our right side, andito yung output natin. So bubuksan ko na yung console natin para naka-ready na. Okay? Let's begin. So, paano natin gagamit yung for in loop? So, first, gawa muna tayo ng isang JSON. So, let person is equals to first name. So, gagamitin ko rin lang from our last video. Last name is SDPT and then our age is 22. Ngayon, gagamit tayo ng for in loop. Gagawa tayo ng for and then parenthesis and then dito sa for in loop natin, kailangan natin ng declaration ng variable. So, let, tas kahit ano. So, for example, K is for key. So, kahit ano naman yan, kahit X, kahit Y, kahit J, kung ano gusto nyo. So, K na lang for key. Then, gagamit tayo ng in, dahil for in loop ang gagamitin natin, in dun sa JSON natin, which is person. Ngayon, pagka kinonsole.log ko yung K natin, which is, of course, yung kada key natin, so first name, last name, age, pagka kinonsole.log ko yan, pagka sinave ko, then reload ko, we will get all of our keys. Meaning, magagamit natin siya to iterate over all the values. So, mababasa natin lahat ng values. So, paano mangyayari dito? So, what we can do is, instead na k yung i-console.log natin, we're going to use person, and then square brackets. Yung square bracket notation, sana naaalala nyo from our last episode. And then, sa loob ng square brackets, ipapasok lang natin yung key na nakuha natin from our for loop. Ngayon, pag sinave ko yan, and reload ko to, you will see na ayan, lalabas na yung David, SDPT, and 22. So, yung David, yung first name, SDPT is last name, 22 is the age. So, para mas makita nyo ng clear, gagamit ako ng string literal template, $sign, then, papasok ko lang dito, and then, sasama natin yung K. Yan, salagyan natin ng tutuldok. Yan, para mas gets natin. So, pagka sinave ko to, ang lalabas dito is, for example, first name, then tutuldok, lalabas yung David. So, pagka sinave ko yan, reload ko, makikita nyo, first name, tutuldok, David. Last name, tutuldok, SDPT. Age, tutuldok, 22. So, we can use for in loop to iterate over our keys. Okay? Dun sa ating mga JSON. So, we can actually read yung mga value nila isa-isa using a for loop nang hindi na natin kailangan isa-isahin. So, yun ang kinagandahan ng for in loop tsaka ng ating JSON. So, pwede nyo gamitin yung dalawa na yan together. Ngayon, pumunta tayo doon sa ating PowerPoint para mapag-aralan yung kasunod natin pag-aaralan. Okay guys, ngayon naman pag-usapan natin yung object.keys method. So, ang ginagawa ng object.keys method, it will return lahat ng keys ng isang JSON in an array format. So, paano yun? So, we have our JSON here. Meron tayong person, then meron key na first name, last name, age. So, same lang nung kanina. Ngayon, we can use object.keys and then sa loob ng parenthesis yung pangalan ng JSON natin or yung variable name ng JSON natin, and we will assign it to a variable para dun ma-store lahat ng keys natin. So, it will return an array of keys. So, ibig sabihin, i-return niya yung first name, last name, age ng naka-array. So, i-try natin to sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo yung object.keys method. Okay, so let's go. Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code and andito pa rin yung JSON natin. So, let's try using object.keys. So, gagawa muna ako ng isang variable. So, let keys, dito natin i-store yung mga keys natin and then we're going to use object
object, capital O, and then object, then period, keys, then sa loob ng parenthesis, ipapasok natin yung pangalan nung JSON natin, which is person. Okay, then semicolon. So ngayon, kukunin niya lahat ng keys in an array format. Kaya pagka kinonsole.log natin yung keys, then semicolon, save natin, right-click, inspect, makikita natin console dito. So, clear, and then reload, makita natin, naka-array format na yung mga keys natin. So, yan, makita nyo, first name, last name, age. So, we can use this again to iterate our JSON. So, pwede natin basahin yung kada isang value sa loob ng JSON. Paano? So, we can use for loop para i-iterate yung mga keys dun sa loob ng ating keys na variable, which is extracted using yung object.keys na method. Paano yon? So, kunwari, for loop ako, for let I is equals to 0. So, ito yung normal na for loop. Hanggat yung I daw is less than dun sa length ng keys, so keys.length, I++. So, parang nag-i-iterate lang tayo ng array since ang i-iterate nga natin is yung array of keys. Ito yung array of keys natin. So, ngayon, ang gagawin natin is, syempre, console.log natin yan, and ang gagamitin natin keys is etong keys na variable dito. So, keys, then I. Okay, so paano yan? So, pagka sinave ko yan, makikita nyo, pagka na-reload ko dito, lalabas yung first name, last name, age. So, parang dun lang sa for in loop, di ba? So, ngayon, what we can do, na alam na natin yung kada key ng isang value natin sa loob dito sa JSON natin, we can use the person, then papasok natin sa square bracket yun. Yan. So, ibig sabihin, yung person natin, which is etong JSON natin, yung keys I niya, kukunin niya yung first name, and then after nun, yung last name, and then after nun, yung age. So, meaning, pagka sinave ko to, then na-reload ko to, makukuha ko lahat ng values nila. David, SGPT, 22 years old. So, we can use this as well for iterating yung loob ng JSON natin. Pero I do recommend na gamitin yung like for in loop. It's much more easier and hindi kayo malilito. So, dito kasi medyo nakakalito, di ba? And what you can do with this object.keys as well is lalagyan nyo na lang ng, for example, let size. So, ayan. Lalagyan nyo lang ng dot length dito. So, you will know kung ilan yung keys dun sa loob ng isang JSON. So, etong size na to, it will know kung ilan to. So, 1, 2, 3. So, tatlo siya. So, kaya pagka kinonsole.log ko yung size, then semicolon, save, pagka nare-load ko na makikita nyo, 3. So, very easy. Ngayon, kunwari, dinagdagan ko dito ng blood type, O, tsaka ng sex, male. Ayan, for example, save ko yan. So, ilan na yung length niyan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na yung laman. So, pagka sinave ko yan, reload ko, makikita nyo 5 na. So, of course, nag-a-adjust mag-isa dito yung for in loop natin. So, kahit ilan pa yung laman ng JSON natin, it will read yung mga keys niyan. Okay? So, ganun gamitin yung object.keys and also ganun din mag for in loop. So, yun na, turo ko na sa inyo yung kailangan yung malaman dito sa JSON so you can manipulate items much more quicker. Ngayon, pumunta na tayo sa last part ng ating tutorial, which is yung tutorial challenge natin for today. Let's go! Okay, ngayon dito na tayo sa ating tutorial challenge. So, sabi dito, try to do this challenge using the things you've learned. So, yung for in loop lang naman, tsaka yung JSON ulit. So, sabi dito, gumawa daw tayo ng JSON and make the keys a subject, so subject name, and the value a corresponding grade. For example, Math 97, English 94, Science 93, ganon. Then after daw nun, gumawa daw kayo ng for in loop para mag-iterate dun sa JSON natin and then i-display natin yung mga subjects, of course, and then yung grade nila na corresponding dun. And then also, make sure to compute the average of all the grades and i-display din natin sa dulo. Okay, so, yun, itry nyo na tong challenge natin na to and after a few seconds, I will do it as well. So, go! Nagawa nyo na ba guys? Kung nagawa nyo na, then very good kayo. So, kung hindi nyo naman nagawa, that's okay. We'll do it step by step para mas maintindihan nyo. Kaya pumunta na tayo sa Visual Studio Code and then itry na natin tong tutorial challenge natin for today. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa ating Visual Studio Code. So, ang gagawin ko na lang is gagawa ako ng JSON ng mga grades natin. So, yung keys natin is the subject name and yung value natin is yung mga corresponding grade nila. For example, so gagawa ako let grades then equals to curly braces for our JSON and then for example, meron tayong math subject, 94, naka 94 tayo, then meron tayong science, naka 97, and then meron tayong computer, 93, and then for example, last one, Filipino, naka 95, and then last one na lang talaga, English is 92. Okay, so meron na tayong iba't ibang grades dito. So, ang key natin is yung pinaka-subject niya and then yung value natin is yung pinaka-grade no sa subject natin na yun. Okay? So, ngayon, gagamit tayo ng for in loop para i-display lahat to. So, paano yun? So, gagamit ako ng for in loop for, so, ang gagawin natin, parenthesis, let K for keys na lang. So, kahit ano yan, again, in grades, so para makuha natin lahat ng key. So ngayon, curly braces, enter. So i-console.log muna natin yung key. So we can confirm kung talagang nakukuha lahat ng keys. Math, Science, Computer, Filipino, English. Dapat yun yung makuha natin. Kaya pagka sinave ko to,
buksan ko lang console, then reload ko, makikita natin, makukuha natin yung Math, Science, Computer, Filipino, English. So, tama, nakuha natin lahat ng keys. Ngayon, what we can do is gagamit tayo ng string template literals para i-console.log yung key, and then at the same time, lalagyan natin ng tutuldok. At the same time, i-console.log din natin yung grades natin, which is etong grades, and then yung ano natin, yung square bracket notation, and then we'll use the key para makuha natin yung kada grade nila. So, 94, 97, 93, 95, 92. So, pagka sinave ko to, makikita nyo, ito gamit natin as key. So, kung ano man yung grade natin sa math, makukuha natin. So, pagka na-reload ko, makikita nyo, math 94, science 97, computer 93, Filipino 95, and English 92. So, ngayon, what we can do here is, kailangan na natin kunin yung average. So, para makakuha tayong average, gagamit muna tayo ng some variable para makuha natin yung average. So, let average. So, equals, simulan natin sa 0, semicolon. Ngayon, para makuha natin yung average, ipa-plus natin yung kada grade nila dun sa loob ng average na yan. So, average plus equals. So, I hope na naalala nyo pa to. Idadagdag lang natin dun sa average yung kada grade nila. So, grades K. Okay, so, ang mangyayari niyan, 94 plus 97 plus 93 plus 95 plus 92. Ngayon, sa dulong-dulo, we need to divide yung average natin. So, divide natin equals kung ilan man yung ating subject. So, we can manually count this, 1, 2, 3, 4, 5, pero I don't want to manually count that. So, lalagay ko lang naman dito 5, gagana na yan. Pero I don't want that. Gusto ko, kahit dagdagan natin to ng subject, automatic siya mag-a-adjust. So, ngayon, instead na bilangin natin manually, we can use the object that keys, and then parenthesis, kukunin natin ngayon yung JSON natin na grades, then kukunin natin yung length niya. Okay? So, kung ilan man yung nasa loob ng JSON natin, mag-a-adjust na siya automatically. So, ngayon, after nating makuha average, we will just console.log and then average. So, gagamit lang ako ng string template literals ulit. Tutuldok and then $sign. Then, lalagay lang natin average. So, lagyan lang natin ng spacing na isa para malinis tingnan dun sa ating console. So, save ko lang yan. So, ngayon, sana naintindihan nyo. So, pinag-add lang natin lahat ng average nila dito. So, yung grades nila. So, meaning, pinag-add ko lang lahat to. And then, finally, divide ko kung ilan man yung pinag-add natin na grades. So, kung ilan man yun nandun sa loob ng JSON. In this case, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, ngayon, pagka sinave ko yan, then, nireload ko to, makikita nyo, lalabas na yung average natin, which is 94.2. So, i-make sure natin na tama yung average natin by using a calculator. So, kuha ko ng calculator dito, didikit ko siya dito. So, ayan, 94 plus 97 plus 93 plus 95 plus 92 equals 471. So, ngayon, binilang nung object that keys natin, 1, 2, 3, 4, 5, then divide yan sa 5, equals 94.2. So, tama yung ginawa nating system. Ngayon, ang kinagandahan ng system natin ngayon is kahit dagdagan natin to ng subject, for example, lagyan ko ng AP, naka 97 tayo sa AP, then sinave ko to, then pagka nireload ko to, automatic siyang madadagdag dyan and also automatic magko-compute. Dahil yung ginamit natin is dynamic, hindi siya yung binilang natin ng manual. So, automatic siya mag-a-adjust. Kaya pagka nireload ko, makikita nyo, yung AP automatic na dagdag and then nag-iba average. Which is, hindi ko na itatry ulit sa calculator. Kung gusto nyo itry sa calculator, then you are welcome to do so. So, kung nagawa nyo to, then congrats sa inyo, naintindihan nyo na kung paano i-manipulate yung JSON. And syempre, pag-practicean nyo na lang kung ano pa pwede nyo gawin sa JSON, there are many things you can use and you can do with our JSON formatting. Kasi ayan nga yung pinaka-madaling gamitin na pag-format ng data and it's very efficient to use. So, yun lang guys. I hope na marami kayo natutunan ulit dito sa ating tutorial. Kahit medyo maigsi lang yung video na to. Pero yun guys, comment down sa ating comment section kung meron kayong katanungan. I'm sorry kung hindi ko kayo nare-replyan agad, but surely, isa-isahin ko kayo. Okay? So, thank you very much guys. Again, I will see you in the next video. Goodbye!